Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 16 ng KIIP textbook, page 176 po yan. Nasa part 2 na po tayo ng vocabulary and grammar. So, dito sabi, 게시판에서 무엇을 알 수 있어요? 게시판. Ano po ba ang ibig sabihin ng 게시판? Ito po ay notification board. Okay, so dito mo pwedeng idikit kung anumang notification ang meron kang gustong iparating sa mga tao. Pwede din yung mga advertisement. Okay, if may mga flyers ka, gusto mo idikit dyan, pwede. So, muwasul al suisoyo, ano daw ang pwedeng mga malaman sa notification board? Tingnan natin mga example. 주민 모임이 열리다. So, 열리다, to open, okay, or to hold an event or gathering. So, moim, ibig sabihin, gathering. Okay? Tapos, jumin. Ibig sabihin po ng jumin is yung mga residents or mga residente nakatira dito sa apartment na ito. So, gonggong apart, kung ano man yung apartment na yan. Okay? So, meron daw resident gathering or meeting na magaganap. Then, dito naman, so, ano pong sinasabi dyan? Sabi, 엘리베이터를 이용할 수 없다. 이용하다, to use. So, may grammar na 을 수 없다, which means cannot. So, ibig sabihin, you cannot use the elevator. Bakit kaya? Kasi sabi, elevator 정기 점검. So, malabo lang po yan, pero yun po yung sabi dyan, no? 정기 점검. Ibig sabihin po niyan, parang, ano yan, yung regular check ng elevator if may problem ba or wala. So kapag gano'n, hindi mo talaga siya magagamit. So dito naman tayo, dan suga dweda. So ibig sabihin po netong dan suga dweda, so titingnan mo po yan as this phrase, no, partner siya. So ibig sabihin, dan su, water supply. Okay? So pag sinabing dan suga dweda, cut off. So putol ang water supply. Okay? So ibig sabihin, hindi mo muna magagamit yung mga faucet or gripo sa apartment or sa bahay kasi nga ikakat muna saglit yung water supply kasi baka may sabi dito jubyon gong saro, malabo lang po pero basahin ko na lang for you. Yan, jubyon gong saro inhe dansuga dwell yejong입니다. So ibig sabihin meron daw pong ginagawa sa paligid, jubyon. So around, no? Then gongsa, ibig sabihin may finifix. Okay, kaya putol muna yung water supply. So, ito naman po is kadugtong lang ng image kanina, no? So sabi, 동호회 회원을 모집하다. 동호회. Yusin ko. 동호회, ibig sabihin po niyan is yung club or team. Or pwede ding organization or group. Okay? Tapos, 회원. Pag sabing 회원, ito naman po is member. Member or members. 모집하다. Pag sinabing 모집하다, they are looking for or recruiting. So, nagre-recruit sila ng members. So, dito sa poster natin, anong klaseng club ba yan? So, 축구. Yan. 축구 동호회. Soccer club. Okay, naghahanap sila ng mga gustong maging member. So, dito naman, 잃어버린 물건을 찾다. 잃어버린. From the word 잃어버리다, ibig sabihin, nawala, no? Okay? Tapos, 물건. So, 물건, bagay. 찾다. So, looking for or searching for. Yan. Search or find. Ibig sabihin, hinahanap daw yung nawawalang bagay. Ano ba yung nasa poster natin? Sabi, 분실물을 찾습니다. So again, nawawalang bagay po yan. Ano daw? Yung, based sa picture natin, pitaka, no? Black na pitaka. So sabi dito, 검은색 지갑을 잃어버렸습니다. Malabo lang po ulit pero basahin ko na lang. Nawawala daw yung black na pitaka. 지갑 안에는 카드, 신분증, 현금, 5만 원 들어 있습니다. So dun daw sa loob ng pitaka ay may card, may ID, and merong cash na 50,000 won. And then, 이 지갑을 꼭 찾아주세요. So, pakihanap daw ang pitaka na to kung sakaling makita man, ayan, binigay yung kanyang 연락처 or contact information. Okay?
Next, 직원을 뽑다. 직원 pala, sorry. 직원을 뽑다. 직원, ibig sabihin, no, employee. Okay? Tapos, 뽑다, again, to recruit, another term to recruit or to choose, di ba? So, ibig sabihin, pumipili or mahanap sila ng kanilang employee. So, dito, sabi, 함께 일할 직원을 찾습니다. So, naghahanap nga daw po ng pwede nilang makasama sa trabaho. 모집 분야, so ibig sabihin, ano yung klase ng trabahong gagawin? 자동차 부품, 부품 ba yan? Or 부품, malabo kasi, no? 조립, so parang ano yan, automobile or car part, parang ano siya, no? Assembly ng car parts. Yan, tapos kung anong araw, yung trabaho, and dito yung information. So, yan yung mga pwede nyo makita sa 게시판. Again, 게시판 is notification board. So, dito, 어떤 사람이 잃어버린 지갑을 찾고 있어요? So, 어떤 사람? So, may tao daw na naghahanap ng kanyang nawawalang pitaka. Yan po ibig sabihin yan. So, 어떤 사람, parang there's this one person. Yun yung ibig sabihin yan. Okay? Na naghahanap ng nawawalang pitaka. So, yung mga 게시판, madalas makikita nyo yan sa apartment or pwede din sa mga villa, sa mga tinitirhan nyo. Palaging may ganyan. Okay? So, dito naman ang sabi, 여러분은 게시판에서 어떤 소식을 봤어요? Ikaw daw, ano yung nakita mo na 소식? Pag sabing 소식, news. Okay? Saan daw? Sa notification board. So, tingnan natin yung example. 사비, 저는 게시판에서 동호회 회원 모집 알림을 봤어요. 축구 동호회에서 회원을 모집해요. Yan. So, sinabi niya lang kung ano yung nakita niya dun sa poster, no? Okay? So, tayo din, pwede nating sabihin na yung sa nawawalang pitaka, ayan. So, papalitan natin yung mga information dito, medyo babaguhin lang natin, no? Pero same lang yung format. So, 저는 게시판에서. Tas ito na yung mapapalitan. So, instead na 동호회 회원 모집, yung kanina nakalagay, no? 잃어버린 물건. So, yun yung isusulat natin. 잃어버린 물건을 찾다. Sorry, yusin ko. 찾다. Tapos, dugtong natin si 알림을 봤어요. 알림을 hindi ko na pala susulat. Yan. Underline ko na lang din. Para mabilis. 알림을 봤어요. Tapos yung second statement niya. 축구 동호회에서 회원을 모집해요. So, dinescribe lang niya kung ano yung, kumbaga parang kung ano yung information nga na nandun sa, poster. So, tayo din kanina, dun sa nakita nating nawawalang pitaka. So, ano ba yung sabi dun? May, may nakalagay daw na ID, card, at saka 50,000 won na 현금. So, pwede na sabihin, or pwede na lang nating sabihin na yung nawawalang bagay is yung black na pitaka. Ayun, mas madali yon. So, second statement natin, 잃어버린 물건은. Yan. 잃어버린 물건은. Tapos, yun na, yung black na wallet. 검정색 지갑이에요. 지갑이에요. Yan. So, pwede na po yan. Nakadalawang sentence ka na agad, no? The second grammar ng level 2 unit 16, we have 동사 or 형용사, verb or adjective plus the grammar 거든요. So, sabi dito EU. Pag sinabing EU, reason. 사배, 구어에서 이유나 사실을 간단하게 말할 때 사용해요. So, pag sinabing guo, ito po yung spoken language. Okay? So, kapag ikaw ay nakikipag-usap in Korean, yan, madalas mo daw na magagamit itong grammar na to. So, ano yung mga pwedeng situation kung saan mo siya magagamit? Kapag gusto mo daw sabihin, simple sabihin yung isang rason or fact.
Okay? In spoken language, it is used to simply state reasons or facts. So, yun po yung explanation ni 거든요. Sige, tingnan natin yung ating mga example. 지금 뭐 해요? Anong ginagawa mo ngayon? 이력서를 쓰고 있어요. 게시판에서 직원 채용 공고를 봤거든요. Yan. So, nag-state siya ng fact na nakita niya yung job post, 채용 공고. So, nakita daw niya yung job post doon sa notification board. Kaya, sinagot niya yung tanong na, anong ginagawa mo? Sabi niya, nagsusulat ako ng, tawag dito, resume. Okay? Nagsusulat ako ng resume kasi nakita ko sa notification board yung naghahanap sila, yung job posting. Yan, or job post. Okay? So, again, no, kodo nyo to state yung reason or fact. Dito naman, 왜 계단으로 올라가요? Bakit hagdan ang ginagamit mo paakyat? Okay? Or bakit naghahagdan ka? Diba sa Tagalog? So, sabi niya, 오늘 엘리베이터 정기 점검을 해서 엘리베이터를 이용할 수 없거든요. Yan. So, 없거든요. Yun yung fact or yung reason niya kung bakit siya naghahagdan. Kasi ngayong araw daw ay regular check nung elevator. Kaya naman, hindi niya magagamit yung elevator. Okay? So, parang kasi, 'di ba? Kasi pag nagdadahilan ka, yun yung ginagamit mo, 'di ba? Kasi, tapos fact yung sasabihin mo, yun yung totoo. So, dito nakita niya, totoo na nakita niya yung job posting. At dito, totoo naman na nagsasagawa ng regular check dun sa elevator, kaya hindi siya magagamit. And then, this one, 오늘 라흐만 씨가 회사에 못 와요. 부모님이 한국에 오시거든요. So sabi, ngayong araw si Raman daw ay hindi makakarating sa opisina kasi yung kanyang mga magulang ay dumating sa Korea. So another reason or fact. Next, 보브르 씨는 한국어를 잘 못해요. 지난주에 한국에 왔거든요. Sabi niya, si Bobur ay hindi magaling mag-Korean. Okay? Or hindi magaling sa Korean language. Or hindi pa marunong mag-Korean language. So, it's as simple as that, no? Tapos, 지난주에 한국에 왔거든요. So, binigay niya yung reason bakit hindi pa magaling mag-Korean si Bobur. Kasi, kakarating niya lang sa Korea last week. Yan. So, it's a fact na dahil kakarating lang niya sa Korea last week, malamang hindi pa siya marunong mag-Korean. Okay? So, 거든요. Yung rule is madali lang. May 받침 or wala, same. You just add 거든요. Again, pwede kay verb, pwede kay adjective. 먹다, 가다. So, pareho to na verb, no? So, 먹거든요, 가거든요. May 받침 si 먹다, si 가다 wala. Pero still, 거든요 yung inad. And then, 좋다, 크다. Adjective sila, yung sa may 받침 si 좋다, wala naman si 크다. Again, 거든요 lang yung dinagdag. 좋거든요, 크거든요. Again, no? 거든요, to state a fact or reason. Let's apply si 동사 or 형용사 plus 거든요. 거든요. So, tingnan natin. Sabi, 무슨 일이 있어요? Ano daw yung meron? 그 이유는 뭐예요? And ano yung dahilan? So, tingnan natin yung situation. So, example. So, sabi nung question natin, 라우만 씨 많이 피곤해요? Yun yung question. Pagod ka ba, Raman? Yan, masyadong pagod. Ayan, tingnan natin yung picture, no? So, si Raman po yan. Tapos, ano yung mga possible na reason? Ayan, itong mga nasa box. Sabi, 아침에 일찍 일어나다. So, yung sagot, 네, 아침에 일찍 일어났거든요. Okay? So, dito, naka-past tense siya. Tapos, dinagdagan ng 거든요. So, si 거든요 po, whether past tense yan or present tense, okay lang po. Pwedeng dagdag si 거든요. So, dito, ginawa siyang past tense. 일어나다, naging 일어났. Tapos, dinagdag si 거든요. 일어났거든요. Oo, pagod daw siya kasi maaga siyang bumangon nung umaga. So, gawin natin si 주말에 근무하다. Simple lang, no? 네, 주말에 근무하거든요. Okay, ibig sabihin, yes, pagod kasi nung weekend ay nagtrabaho ako. 근무하거든요.
Or gonmo, gawin natin, maano pa pumipiyok. gonmo 했거든요. So, pwede din po yun kung gusto nating gawin katulad nung sa example natin na naka-past tense. So, gunmo 했거든요. Ayan. Next, yung nandito naman sa baba. 요즘 일이 많다. So, magiging 많거든요. Yan. So, yes, kasi these days ay maraming trabaho. 요즘 일이 많거든요. So, yan yung mga reason bakit siya pagod. So, tingnan naman natin si, sino naman to? Si Lamin. Ayan. Nakakalito yung pangalan ni Raman at saka ni Lamin. So, 시험이 있다. So, ano ba yung pwedeng question? So, tingnan natin yung picture. Ano bang ginagawa ni Ramin? So, nag-aaral ata siya or basta busy siya. Ayan. So, yan yung gagawin nating situation. Busy siya. So, paano yung question natin dyan? Ramin 씨. Tapos, yan. 많이 바빠요. Ayan. Kasi dito sa example question natin, dinescribe si Rahman, no? So, adjective to, pigon, hada, pagod. So, dito naman si Ramin, kung i-describe natin siya, busy naman siya. So, bapayo. And then, yung sagot natin, so, 시험있다, magiging, 네, 시험이 있거든요. Yes, kasi may exam. Or, 네, 숙제가 많다, magiging 많거든요. Yes, kasi marami akong homework. Or ito naman, 네, yes, 밤 늦게까지 공부하다, magiging 공부하거든요. Yes, busy ako kasi hanggang gabi ay 공부하거든요. Nag-aaral ako. Okay, so yan yung mga example. Again, 거든요. To simply state a fact or reason. So, style po siya in spoken language. Kapag ikaw ay nakikipag-usap, madalas mo siyang magagamit. Okay, so dito tayo sa baba. 다음에 대해 친구와 이야기해보세요. So, practice speaking lang po yan with a friend, no? Sagutan yung mga question na to. 어떤 음식을 좋아해요? tapos, 운동을 자주 해요? 휴가에 뭘 하고 싶어요? 누구를 제일 만나고 싶어요? So, tingnan natin example na sagot. 저는 떡볶이를 좋아해요. So, ito yung sinagot niya. 음식을 좋아해요. 어떤 음식을 좋아해요? Sabi niya, ako gusto ko ang 떡볶이. 제가 매운 음식을 좋아하거든요. So, sinabi niya na gusto niya yung 떡볶이 and at the same time, sinabi niya yung reason kung bakit niya yun gusto. Kasi, gusto niya yung mga maaanghang na pagkain. And that's a fact. Okay? So, try natin. Sagutan tong, ito naman, 휴가에 뭘 하고 싶어요? So, take note yung question, 하고 싶어요. Ano daw ang gustong gawin sa 휴가, bakasyon? So, sagutin muna yan. Bali, magiging dalawa yung sentence dapat. So, anong gustong gawin? Yung pinakasagot dito sa question. Tapos, yung reason. Using yung 거든요 na grammar. Sige, dito tayo. 휴가에 뭘 하고 싶어요? So, 휴가에 yan. Ano bang gusto mong gawin? Kunyari gusto mong pumunta sa Jeju, ayan. 휴가에 제주도에 가고 싶어요. Okay, so nag-end tayo with ko 싶어요 na grammar din kasi yun yung question. So, 휴가에 뭘 하고 싶어요? 휴가에 제주도에 가고 싶어요. Tapos, we have to state yung reason bakit gusto nating magpunta ng Jeju. So, sabihin natin kasi gusto nating gusto nating mag-sightseeing sa magandang dagat. Ayan, 'di ba maganda ang dagat sa Jeju? So, 아름다운 바다를. Tapos, yung magiging verb natin is 좋아하다.
So, magiging 좋아하거든요. Okay, so, 좋아. Kulang na naman ang space natin. Dito ko na lang isusulat, no? 좋아하거든요. Okay, so again, yung sagot natin dito sa 휴가에 뭘 하고 싶어요? 휴가에 제주도에 가고 싶어요. 아름다운 바다를 좋아하거든요. Ayan, so ito yung reason natin, no? 아름다운 바다를 좋아하거든요. Because I like beautiful seas or ocean, no? Ayan, so dito naman tayo sa 운동을 자주 해요. Okay, so tinatanong, madalas ka bang mag-exercise? So, kunyari, hindi ka madalas mag-exercise. So, sasabihin mo lang, sagutin mo lang yan. 아니요. 운동을 자주 못해요. Okay, so yung negative clause na 못, which is not or can't. Yung mot po is can't. Yan. So, hindi ako makapag workout madalas. And then, bakit? So, you have to state your reason. Yan. Kasi, instead na temone, wenyamyon or temone, yung gagamitin mo is 거든요. So, bakit kaya? Kasi walang oras. Maraming trabaho sa office and walang oras. So, pwede mo sabihin, 회사 일이 많아서. Tapos, 시간이 없다. Magiging 없거든요. Yan. So, na-state mo yung reason mo and at the same time, it's a fact na maraming trabaho sa wesa or sa company and wala kang oras. That's why, hindi ka madalas makapag-workout or exercise. Okay, so yung last, 누구를 제일 만나고 싶어요? Yan. So, sino daw ang pinaka gusto mong makita? So, dito sa mga OFW na nasa Korea, syempre yung family, di ba? So, 누구를 제일 만나고 싶어요? 고향에 있는, so yung nasa Pilipinas, 고향에 있는 가족을 만나고 싶어요. Yan. Tapos, ano yung reason? Okay? So, kung matagal ka nang nandito at hindi ka nakakauwi sa Pilipinas, so malamang matagal nang hindi mo sila nakikita. That's why you miss them. Okay? You miss them the most. So, 오래만. So, if matatandaan nyo yung 오랜만에. 오랜만에, ibig sabihin for a long time. Tapos, 못, can't. And then, 보다, to see, no? 못 po, magiging 못 보거든. 못 보거든요. Yan. So, again, yung ibig sabihin ng statement na to, yung family ko sa Pilipinas, kasi yung goyang natin is Pilipinas, di ba? Yung family ko sa Pilipinas, dapat pala may jail. 가족을 제일. So, idagdag nyo lang yung jail dyan. 가족을 제일 만나고 싶어요. Yung family ko sa Pilipinas, ang pinaka gusto kong ma-meet. Tapos, yung reason mo, 오랜만에 못 보거든요. Kasi matagal ko na silang hindi nakikita. Okay? So, again, yan po si 동사 or yung sa plus 거든요 na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.